para mas ipaliwanag pa sa atin ng mabuti ang sakit na ito, makakasama natin ngayong umaga si Dr. Ray Salinel. Good morning, Doc. Welcome. Magandang umaga. Nice to be back. Yes, welcome again to Sapo sa 5. So, Doc, masasabi ba natin na seryoso talaga tong sakit na UTI? Oo, hindi dapat ibaliwala ang sakit na UTI kasi isa to sa pangunahing dahilan kung bakit hindi nakakapasok sa school, hindi nakakapasok sa trabaho ang isang babae. Pwede pong masira ang ating kidneys. Sabi mo nga kanina, pwedeng ikamatay ito. Okay? Number 3, pwede po itong maging overwhelming ang infection. Pwede, isa po ito sa pangunahing dahilan ng pagiging baog ng isang babae kung hindi magagamot ng tama ang urinary tract infection. Ang gusto ko lang i-share right away, Doc, ito nalaman ko to dahil meron akong anak na babaeng maliit. Kahit ang mga maliliit na batang babae, pwede sila magka-UTI. Walang pinipiling edad. No? Bakit common sa babae? Nabanggit mo kayo bakit common sa babae? Kasi maiksi yung urethra. Maiksi yung daanan po ng inyong ihe. Sa amin mga lalaki, walang problema yan eh. Kasi from the production of urine, mahaba yung dadaanan, Pero possible rin ba, Doc, na yung lalaki ay magkaroon din ng UTI? Oo, hindi din po spare ang lalaki dyan. Ano? Pero since pagka ang lalaki po nagkaroon ng UTI, no, at medyo may ginagawang kalokohan ng konti, more often than not. Okay, pero pwede rin po magkaroon ng UTI na lalaki, especially common sa mga long-distance drivers, yung pong malayo dyan, nagtitigil ng pag-ibig. Yun yung, tingin ko dapat, Sean, yun yung number 1 na sanhi. Kasi sakit natin yan. Ako, sakit ko yan. Talaga nagpipigil ng ihi. Yung pala, talagang may masama talaga. Binabahayan kasi ng mikrobyo ang pantog pagka maraming ihing na iiwan dyan. Ayun. Pero, Doc, is it, let's say, medyo may kapareho ba to sa STD? Meaning, is it... Yan, kaya gusto ko nga ipaliwanag mabuti yun, kasi may isang tanong dito nakukuha ba to sa sexual intercourse, no? Depende po kung ang pinag-uusapan natin ito is sexually transmitted diseases. No? Marami pong STI sa tinatawag po. Gonorrhea, chlamydia, tinatawag po natin, vaginosis, marami po yan. Yun yung masamang nakukuha sa pakipagtalik. Pero ang mga babae kasi, kayong mga babae, meron kayong normal bacterial flora or good bacteria sa inyong pong puwerta na tumutulong po labanan po yung po mga bad bacteria. Ang problema kasi pagka natalo ng bad yung good. Dahil sa number 1, pagpipigil ng pag-ihi. Number 2, paggamit ng mga sanitary napkins sa'yo na parang hindi kahiyang. Yung mga ganun tipo. Number 3, yung pong paggamit ng sobrang dutsa. Ano ba yung douche? Vaginal douche. Ayun, tatanong ko nga, okay ba yung linis kayo ng linis? Hindi yata na-upset daw yung parang Oo yun, nagbabago yung bacterial flora tinatawag ko. Kaya nga ako ang advice ko lang sa pasyente ko, tubig at sabon lang. Whatever your soap is, yun lang ang gagamitin mo. Hindi mo na kailangan pa magamit. So mali pala yun, yung dahil nga feeling mo, linis ka ng linis, linis ka ng linis, pwede rin pala makasama yung kung sumusobra. Nawawala yung good bacterial flora dun sa iyong yung environment, ay na-upset hindi ba, Doc? Ayan. So, ano po, kung medyo may nararamdaman na nga tayo na medyo discomfort or sakit sa pag-ihi or may dugo na, ano ho yung pwede nating gawing lunas para dito? Sabi ka kanina, kailangan uminom ka ng maraming tubig. Number 2, kailangan mo patingin ka na sa doktor. Number 3, kailangan ng antibiotiko dyan. Kailangan ng antibiotiko dyan. Kung talaga kung UTI ang problema, kailangan po ng isang magandang antibiotiko. Tama ang gamutan. Pero Doc, kailangan yung siguruhin muna na UTI talaga yun. Yun ang masama, di ba? Kung mag-antibiotic agad, hindi pala UTI. Kailangan po talaga tamang gamutan. So kailangan talaga magpa-check. Yes, you have to go to a doctor. Yes, kailangan magpunta ka sa doktor para po yung tamang prescription, tamang gamot. Kasi po nagiging, ano na po ngayon yan, nag-self-medicate ang isang babae. Naranasan ko na yan, ito lang gagamitin ko, ito ibinigay ng doktor ko. Kasi ganito yung pakiramdam noon. So, ibig sabihin, UTI ito kasi gano'n noon. Pero dapat mag-undergo kayo ng urinalysis, di ba? I-check talaga yung ihi ninyo para malaman. Meron din pong kaugnayan din po sa mga hormonal. Di ba, pag malapit na or during your menstruation, after menstruation, nagkakaroon kayo ng problema sa pag-ihi. Kasi nagbabago nga kasi yung bacterial pH or yung bacterial flora ng iyong ano. Kaya dapat po, magpa-check talaga kayo sa doktor. Look, bakit sabi nila buko o di kaya cranberry mainam daw? Well, yung pag-inom ng maraming tubig, halos kapareho yan ng pag-inom ng maraming buko. Bakit ka mo? Maiihi ka eh. Ihi ka ng ihi. Ayun ang gusto mong gawin para mawash na sumama yung bacteria. Mainam naman yun. Yes, mainam naman yun. Yun namang nabanggit mong cranberry naman kasi ito po tumutulong siya maging maganda yung environment nung ano mo at wina-wash out din niya
yung pong ano, pero hindi niya pinapatay, no? Hindi niya pinapatay yung bacteria doon. Wina-wash out lang niya, tinulong niya maging maganda yung environment ng puwerta mo para mabuhay mo. Para ayaw ng bacteria doon, ng bad Yun. bacteria, So, ayaw. yung makakapatay lang sa bacteria is antibiotic. Antibiotic. The right antibiotic. Yes, tama ka Okay. Kasi parang before nung parang may explain sa akin nung doctor ko na dapat rin tama yung antibiotic for the specific Yan. bacteria. Exactly. So, kailangan malaman kung ano ba talaga yung Tama bacteria. ka. Oo, dyan. tsaka Sean, di ba bad habit natin pagkatapos ng 2 araw, ay wala na yung feeling, tigil na ng Ay, nako. antibiotic, Oo. mali, di ba? Tama, dapat kumpleto ang gamutan. Kahit At ba, the same okay ka time, na. dapat siguro maging malinis ang kayong mga kababaihan pagdating po sa inyong kalinisang pang-sexual, di ba? Kaya po dapat talaga lagi pong malinis, uminom ng maraming tubig, sabi ko, lagi magpapalit ng mga Oo, yung mga panty sanitary liners, napkin at sanitary panty napkins, yung mga liner. ganyan po. Yan. So, yan yung mga basic tips kung paano natin ito may iwasan. Pagkagaling kayo sa palikuran, wag paharap ang paghugas. Yes. Palikod. Kailangan patalikod ang paghugas. So, dito ng ating dudukot, pong hindi sa ano, harap, Hindi sa pa likod. harap. Kasi nga, maikli lang yung sa inyo eh. Madaling pumasok yung bakterya, pumakyat sa inyo pong sistema. Tapos last tips, Doc, kapag ka gumagamit ng public restrooms, di ba? Ano ba dapat namin Actually, isipin? masyadong controversial yung tanong na yan eh, no? Kasi wala naman kasing masyadong masusi pag-aaral. Totoo nga ang nakukuha yun doon sa paggagamit po ng gano'n, ano? Kaya sinasabi ko, pagkagaling kayo sa palikuran, lagi maghugas ng kamay ng sabon at tubig. No? Importante po yun. Pagkagaling sa palikuran, pagkagaling sa pagwiwidin, maghugas ng kamay ng sabon at tubig. Kasi nga, susunod, marami kayong hahawakan. Di ba? At importante uminom ng maraming tubig at maging malinis sa sarili. Okay, so yun yung basic tips. Maraming salamat, Doc Ray. O ayan mga kapatid, huwag nating ipagwalang bahala ang sakit na UTI dahil isa itong napakaseryosong sakit na pwedeng tumama kanino man. At muli, lagi namin paalala sa inyo, alamin ang tamang lunas sa mga nararamdaman nyo para laging okay tayo.